ang mga binti ko. Ha? Bakit may naglalabas sa mga uod? Ano nangyayari sa binti ko? Masakit ba? Natural, masakit. Kulang pang sakit na yan. Maghintay ka lang. Anong mararanasan mo ngayon ang sakit na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo? Ngayong gabi, pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko, hayop ka! Taon 1997, 97, Cebu. Abalang-abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga panauhin si April. Kaarawan kasi ng kanyang Papa Cesar, ang tiyuhin niyang nagpalaki sa kanya at itinuring na totoong ama. Marami ang dumalo sa pagdiriwang na yon dahil bukod sa mabuting tao si Cesar, hindi rin sila namimili ng taong iniistima sa selebrasyon. Lahat ng napapadaan sa harapan ng kanilang bahay ay kanilang tinatawag. Anak, kumain ka na! Ako nang bahala sa mga bisita. Mamaya na po, Papa. Kailangan ko muna masigurong nakakain ng lahat. Ay, sandali lang po. Si Aling Teldi po, oh. Mukhang mabigat ang dala niyang basket. Tatawagin ko lang po. Aling Teldi, hali po kayo. Bakit, April? Anong meron? Birthday po kasi ni Papa. May konti pong salo-salo. Pasok po kayo na makakain. Ay, ganun ba? Sige, hindi ko tatanggihan yan. Medyo kumakalam na rin kasi ang sikmura ko. Saan po pala kayo galing? Pawisan na po kayo, oh. Ang init pa naman ng sikat ng araw. Doon lang sa kabilang bundok. May kinuha kasi akong mga halamang gamot. Heto na po ang pinggan nyo. Kayo na lang po ang bahalang kumuha ng kanin at ulam. Maiwan ko na po kayo. Maghuhugas lang po ako ng mga kutsara. Kinukulang na po kasi. Salamat, April. Sa pagtalikod ng dalaga, gumuhit ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Teldi. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Ang lahat ay abala sa pagkain. Lahat ng ulam na nakahain ay tinikman ng babae. Nagsandok siya ng mga yun at sa bawat pagkuha niya ay pasimple niyang pinapatakan ng lamang likido ng maliit na bote niyang kinukuyom. Hindi naman yun napansin ng mga tao at wala ring nakakakita sa kanya. Nang makaalis ang lahat ng bisita, saka pa lamang nagpaalam ang babae sa magtiyuhin. Aling Teldi, dalhin niyo na po itong ulam sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, malinis po yan. Ay, nag-abala ka pa talaga, April. Salamat ha, tiyak matutuwa ang anak kong si Leo. Kumusta mo na lamang pala ako kay Leo, Teldi, ha? Hindi na kasi ako nag-aagawi roon banda sa inyo para mangahoy. Itong arthritis ko kasi sobrang minamahal ako kaya hindi na ako iniiwan. Makakarating, Cesar. O siya, magpapaalam na ako, ha? Maraming salamat ulit sa inyo. Pagkarating ng bahay, nakangiting binati si Teldi ng kanyang anak na si Leo. Nay, ginawa niyo ba? Oo naman, anak. Mabilis pa sa 4:00 kung ipinatak ang lason sa mga pagkain nasa lamesa. Natitiyak kong bukas may pupunta dito sa atin para magpagamot. Dahil sa sakit ng tiyan, may pinadala pala para sa iyo sina April at Cesar. Sandali lamang at ipaghahain kita. Marami po ba silang bisita, Nay? Mabuti naman at hindi ako nakalimutan ni Mang Cesar. Oo, nangungumusta nga yun sa iyo, anak eh. Hindi ka na daw niya nadadalaw dahil sa arthritis niya. Kawawa naman si Mang Cesar. Siya na nga lang ang nag-iisa kong kaibigan eh. Nagkasakit pa. Ay, kung hindi lang sana naputol tong mga paa ko, Nay. Ako na sanang bumibisita sa kanila para makapagkwentuhan naman kami. At ako na sana ang bumubuhay ngayon sa inyo. Hindi na sana ako nagiging pabigat. Ay, hindi na sana natin kailangan gumawa ng paraan para manloko ng mga tao. Huwag mo nang isipin yan, anak. Ang importante ay magkasama pa rin tayo. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, anak ko. Sa simpleng panggagamot ko sa kanila, katumbas naman yon ng kabuhayan natin. Dahil nakakabili tayo ng mga pangangailangan natin sa tulong ng kanilang mga donasyon. Gusto kong makonsensya, Nay, pero
wala naman na tayong magagawa. Oh, tama na yan. Kumain ka na. Masarap ang mga putahing ito. Sigurado kayong walang dagtatong mga to, ha? Wala yan. Galing yan sa malaking kaldero. Nakita kong nagsandok si April mula roon at ibinalot para ipadala sa akin. Yung mga pinatakan kong putahe ay yung nakahain lamang sa mesa. Sigurado po kayo dyan, Nay, ha? Oo naman. Ano ka ba? Kinabukasan, nagkagulo ang ilang mga kapitbahay ni April dahil sa paulit-ulit na nagtutungo sa palikuran ang mga yon. At isa lang ang pinagdududahan nila kung saan nakuha ang mga nararamdaman. Walang iba kundi sa pagkain nila April. Hoy April, bakit niyo naman nilagyan ng lason yung mga pinakain niyo sa amin kahapon? Ano bang sinasabi mo dyan, Dambo? Malinis ang mga kinain nyo. Wala kami nilagay na kahit na ano. Eh bakit lahat kami nakakain ng handa niyo ay namimilipit sa sakit ng tiyan? Yung iba, nagsusuka pa. Baka naman nagkataon lang na nadapuan kayo ng ganyang sakit. Kumain din naman kami sa mga hinandang pagkain pero maayos naman kami ni Papa, Dambo. Oh, basta, yung handa niyo talagang dahilan. Nanghihina na mga kapatid ko. Kung yan ang paniniwala mo, wala naman ako magagawa eh. Ang mabuti pa, magtungo kayo kina Aling Teldi. Siguradong matutulungan niya kayo. Mahusay yon pagdating sa mga halamang gamot. Nang makatalikod si Dambo, malungkot na napatingin naman si April sa kanyang amang si Cesar. Magiging maayos din sila, anak. Huwag kang mag-alala. Humahangos na nagtungo si Dambo sa kubo ni Teldi. Tumatakbo siya at may dalang buhay na manok. Malayo ang kinaruroonan ng kubong yon mula sa baryo. Tao po! Tao po! Aling Teldi! Binuksan naman agad ni Leo ang bintana ng kanyang kwartong tinutulugan. Leo, nandyan ba nanay mo? Nagsasalok pa ng tubig sa batis. Hintayin mo na lang, paparating na rin yon. Nang bigla na namang kumulo ang tiyan ni Dambo. Oh, Leo, pwede ba akong makisiar? Nag-aamok kasi ang nasa loob ng tiyan ko eh. Kagabi pa to. Siya nga pala, pakihawakan naman tong manok ko. Akin na, aabutin ko na lang. Hindi naman mataas tong bintana namin eh. Magpunta ka na lang sa likod bahay. Gamitin mo lang yun. Mabilis na napatakbo si Dambo sa likod ng kubo para mailabas na ang nag-aalburuto sa kanyang tiyan. Sakto naman na dumating ang nanay ni Leo. Nay, may naghahanap po sa inyo. Taga-baryo. Nasaan na siya, anak? Nasa CR po. Naglalabas ng sama ng loob. Magandang araw po, Aling Teldi. Naparito po ako kasi kailangan ko ang tulong ninyo. Bakit, Dambo? Ako po, saka yung mga kapatid ko, nagsasakitan ng mga tiyan namin. Pabalik-balik sa CR. Namumutla na nga po yung mga kapatid ko eh. Baka may alam po kayong mabisang gamot para dito. Sandali at kukunin ko lang yung gamot. Sige po, paggamit nga po ulit ng banyo ninyo, Aling Teldi. Ayan na naman eh. Nailalabas na naman. Mag-iingat ka, baka madapa ka at di na makaabot sa loob. Nang makaraos si Dambo, pinainom siya ni Aling Teldi ng isang basong tubig mula sa mga nilaga niyang ugat ng halaman. Dalhin mo itong ugat na ito sa inyo. Pakuluan mo ng 15 minuto. Palamigin mo ng konti, yung maligamgam lang, saka mo ipainom sa mga kapatid mo. Mabisa po ba talaga to, Aling Teldi? Ikaw na magpapatunay niyan, Dambo. Sa tingin ko po, oo, medyo kumalma na kasi tong tiyan ko eh. Ay, siya nga po pala, may manok akong dala. Ayan po, hawak na ni Leo. Pasensya na po, wala akong pera maibibigay sa inyo. Kaya manok na lang po ang dinala ko. Ay, nag-abala ka pa. Walang problema, Dambo. Masaya na akong matulungan ka. Salamat na rin sa manok na dala mo, ha? Hindi na rin po ako magtatagal, Aling Teldi. Nag-aalala na din kasi ako sa mga kapatid ko eh. Sandali lang po pala. Hindi po ba kayo nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagtatay? Kumain kayo ng mga pagkain ni na April kahapon, hindi po ba? Hindi naman. Maayos naman kami ni Leo. Alam mo, Dambo, hindi naman siguro yun ang sanhi ng dinaramdam niyong magkakapatid. Nagkataon lang siguro. O,
Hindi lang naman po kasi kami, Aling Teldi. Karamihan po sa mga kapitbahay namin na kumain doon, nakaranas ng ganito eh. Sige po, lalakad na po ako. Mag-iingat ka, Dambo. Napatingin naman si Teldi kay Leo nang makalayo na ang binata. Sabi ko naman sa'yo, anak dito sila sa atin tatakbo. Nag-aalala ako, Nay. Baka kasi... Huwag kang mag-alala. Hindi naman nakamamatay ang laso na ginawa ko, anak. Dagta lamang yun ng isang halaman. Ano na pong gagawin natin dito sa manok? Akin at ilalagay ko lang sa may kulungan. Mamaya na natin yan sentensyahan. Kinahapunan, may dumating pang mga taga-baryo sa kanilang bahay. Naging abala si Aling Teldi sa pag-iistima sa kanila. Leo, anak, tingnan mo itong biyayang nasa harapan natin. Kita mo, dahil sa panlalason ko sa kanila, eto't tiba-tiba ang hapagkainan natin. Oo nga, Nay. May nagdala ng pagkain, bigas, at may mga gulay pa, tsaka po pera. Mabuti na lang talaga't matalino ang nanay mo. Sa susunod na araw, may handaan daw kina Kapitan. Magiging abala na naman ang nanay mo, Leo. Ay, sana nga lang, hindi tayo karmahin sa mga ginagawa niyong yan, Nay. Sana lang po, no? Makalipas ang ilang araw, dumating na ang handaan sa pamamahay ng Kapitan. Lahat ay masaya at umuwing busog sa naturang salo-salo. Ang iba ay may bitbit pang mga pagkaing iuuwi sa kanilang bahay. Kasama na roon si Aling Teldi. Maging sina April at Cesar ay mayroon din. Papa, ang ganda naman po ng anak ni Kapitan. Kaya siguro nagkagusto sa kanya yung napangasawa niyang foreigner at ang bongga rin ng handaan, ha? Oo, anak. Napakaswerte ni Kapitan sa mga anak niya. Magaganda na at pogi, mababait pa. Ilan po ba lahat ng mga anak ni Kapitan, pa? Bihira na lang kasi siyang bisitahin ng mga anak niya, hindi po ba? 3 lang naman ang anak niya. Nasa Maynila yung 2 at yung panganay naman, yun yung nakapangasawa ng foreigner. Maaga ding nabiyudo yung si Kapitan. Siya nang nagpalaki sa mga anak niya. Iba-iba din po talaga ang storya ng bawat tao, no, pa? Yung iba, buo ang pamilya. Yung iba, wasak. Katulad ko, wala nang nanay at tatay. Ay, lahat po ba talaga may kanya-kanyang pinagdadaanan? Anong wala kang nanay at tatay? Anong tingin mo sa akin? Kayo po? Kayo po ang superhero ko na mahal ko. Nag-iisa kaya kayo sa buhay ko, Papa Cesar. Hindi iba ang turing niyo sa akin at proud na proud po ako na kayo ang papa ko. Kahit hindi mo nakasama ang mga totoo mong magulang, huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Nandito ko lagi at handang sumuporta sa iyo, April. Nang mamatay ang mga magulang mo ay ipinangako ko sa sarili ko na aalagaan kita. Kaya hindi na rin po kayo nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Ayos lang yun. Ang importante, may anak naman ako napakabait. Masaya at kontento na ako ron. Bah! Salamat po, Papa. Maraming salamat po sa lahat. Oh, April. Bakit ka sumusuka, anak? Bigla na lang po kasi... Oh, anak, ayos ka lang ba? Masama yata ang pakiramdam mo. Papa, nahihilo po ako. Sandali. Pupunta lang ako sa CR at sumasakit na rin na tiyan ko. Naku po, Diyos ko! Nagmamadaling nagtungo sa palikuran si Cesar, samantalang nanghihina naman si April dahil sa kanyang pagsusuka at pagkahilo. Nang makabalik ang ama, panay diin na rin ito ng kanyang tiyan. Ay, nasobrahan yata ako ng kain dun kina Kapitan. Ay, teka, ayos ka lang ba? Pa, nalalabo po ang paningin ko. Ano? Ay, Diyos ko, sandali lang at maghahanap ako ng gamot, anak. Palabas na sana ng bahay si Cesar nang makasalubong niya si Dambo. Mang Cesar, magandang araw po. Manghihiram lang po sana ako ng batya. Ay, sige, kunin mo na lang dun sa kusina, Dambo. Ano pa nangyayari sa inyo? Mukhang napapangiwi po kayo Aray, masakit kasi itong tiyan ko. Si April naman nagsusuka.
Maghahanap nga ako ng gamot dun sa may malaking tindahan eh. Oh, galing po ba kayo dun sa handaan kina Kapitan? Oh, teka, hindi kita nakita dun ah. Hindi po ako nakapunta eh, saka iniiwasan ko na din pong makikain sa mga handaan. Mang Cesar, may gamot si Aling Teldi sa nararamdaman niyong yan. Naubos na kasi yung binigay niya sa akin. Mabisa po yun. Ganyan na ganyan din po kasi nangyari sa amin ng mga kapatid ko nung birthday niyo. Ah, ganun ba? Ay nako, mukhang hindi ko na yata kayang magpunta dun sa kanila. Bukod sa malayo ay medyo mahihirapan ako. Sumasakit kasi itong arthritis ko. Pwede niyo naman po akong utusan. Basta may... alam niyo na. Eh, sige, salamat, Dambo. Heto ang pera. Ibigay mo to kay Teldi at ito naman ang para sa'yo. Mukhang kailangan ko ng bumalik sa CR. Salamat po, Mang Cesar. Dadalian ko po. Sa loob ng bahay, hindi na nagsusuka si April, pero nakakaramdam pa rin siya ng matinding pagkahilo. Nang makabalik si Dambo, dala niya na ang ugat ng halaman na galing kay Aling Teldi. Sinabi niya kay Cesar kung ano ang gagawin. Makalipas lang ang ilang minuto ay kapwa na uminom sina Cesar at April ng maligamgam na katas ng pinakuluang ugat. Naging maayos din naman kaagad ang kanilang pakiramdam. Mabisa nga po ang binigay ni Aling Teldi pa. Tingnan nyo't maayos na tayo. Samantala, sa kubo ng mag-ina, abala sa paggagayat ng malalaking ugat ng halaman si Aling Teldi. Dadamihan ko ito, Leo. Alam kong may darating pa para humingi ng tulong sa atin. Nay, itigil na kaya natin to. Nakakaperwisyo na tayo ng mga tao eh. Leo naman, di ba napag-usapan na natin to? Sa ganitong paraan lang tayo nakakarao sa mga pangangailangan natin. Matanda na ako at hindi ko na kayang magbungkal ng lupa para magsaka. Kung hindi lang sana ako nalumpo, may pakinabang pa sana ako ngayon. Lecheng buhay to. Tama na yan. Hayaan mo ng sinanay ang gumawa ng paraan. Pati pala sina Mang Cesar nakakain ng mga pagkain na nilaro nyo, Nay. Ayos lang yun. Nakainom din naman sila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin pa. Nang araw na yun, maraming nagtungo sa kanilang kubo para humingi ng gamot. Binibigyan din naman nila, pero syempre mayroon yung kapalit. Dahil doon, naging matunog ang pangalan ni Aling Teldi sa buong baryo. At kapag may mga nararamdaman silang binat, pananakit ng tiyan, trangkaso, pagtatae, o kung anumang hindi maganda sa kanilang katawan, sa kanya na agad nagtutungo ang mga yun. Totoo namang nakakapagpagaling si Teldi ng mga sakit sa tulong ng kanyang mga kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Isang araw, may nagpunta sa kanya para humingi ng tulong. Teldi, balita ko'y mahusay ka raw na albularya. Siguro naman ay matutulungan mo ko sa suliranin kong ito. Kung makakaya ko namang tulungan ka, Ambo, bakit hindi? Ano ba yung tinutukoy mo? Mangyaring hindi na nakakakita ang asawa ko, yung kaibigan mong si Soledad. Baka naman ka ako'y matulungan mo siyang muling masilayan ang kagandahan ng mundo. Ay nako, mukhang doktor na ang kailangan ninyo, Ambo. Hindi ko kayang pagalingin mula sa pagkakabulag ang asawa mo. Anong hindi? Yung sabi ng iba napakahusay mo raw. Oo, napapagaling ko nga sila pero hindi naman kasi gaanong malulubha ang sakit nila. Kung kaya ko lang sana, sana'y nakakalakad na ang anak kong si Leo. Hindi naman talaga bulag ang asawa ko. Lumalabo lang ang paningin niya. Sabi ng iba, katarak daw. Alam mo namang mahal ang pagpapatingin sa doktor. Wala kaming pera para doon. Alam mo, hindi ko maipapangakong mapapagaling siya ng halamang gamot na irerekomenda ko. Pero subukan mo lang, Ambo. Ipinaliwanag ni Teldi kung anong halaman ang kanyang tinutukoy. Madali namang nakilala ni Mang Ambo kung ano yon. Itinuro niya rin kung paano ang tamang paggamit noon at kung saan yon makukuha. Sige, susubukan ko yan sinasabi mo, Teldi. Eto, tanggapin mo ito. Ha? Ano yan?
Paulang bayad ko. Naku, Ambo, saka ka na magbigay kapag nakita mo na ang magandang resulta. Hindi pa naman sigurado kung liliwanag bang muli ang paningin ni Soledad. Sige, natanggapin mo na. Ay naku, bahala ka. At dahil mapilit ka, salamat na lang dito, Ambo. Makalipas ang 3 buwan, bumalik si Mang Ambo kina Teldi. Alam mo, Teldi, mabisa talaga yung halamang sinabi mong makakatulong sa asawa ko. Ayun at nagtatahi na siya muli. Ay nako, maraming salamat sa iyo. Ganoon pa. Masaya ako para kay Soledad. Malaking malaki ang pasasalamat niya sa iyo. Alam mo ba, natutuwa rin ang mga anak namin. Biruin mo, hindi na kami gumastos pa ng malaki. At bilang pasasalamat namin sa iyo, tanggapin mo itong munti naming regalo. Aba, sobra naman na yata ito, Ampo. Hindi naman ako nakapagbagaling sa asawa mo. Ano ka ba? Nako, nang dahil sa iyo kaya namin nadiskubre ang halamang yon bilang panlunas sa katarak niya. At nagtanim na rin ako ng marami sa bakuran namin para may magamit kami oras na muling matabunan ng katarak ang mga mata ni Soledad. Katarata yon, Ambo. Maraming salamat, ha? Ang laking tulong na nito sa aming mag-ina. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Salamat na marami, Teldi. Nang dahil sa itinuro mong gamot, naging masayahing muli ang asawa ko. Masaya namang nakikinig si Leo sa pag-uusap ng 2 matanda. Nang makaalis na si Mang Ambo, ipinakita kaagad ni Teldi sa anak ang iniabot ng matandang lalaki. Tingnan mo, Leo, makakabili na tayo ng mga pangangailangan natin. Salamat sa Diyos. Masaya akong nakakatulong ka sa kanila, Nay. Masaya ako na nakakatulong ka nang hindi binabagabag ng konsensya dahil alam kong wala po kayong ginawa para mapasama sila. Oo nga, anak. Alam mo ba, marunong naman talaga ako manggamot. May kaalaman naman talaga ako tungkol sa mga halaman. At napag-isip-isip ko na itigil na ang paggawa ng lason para sa mga handaan. Tingnan mo, ang sarap sa pakiramdam na makatulong na wala tayong taong naaagrabyado. Tama po kayo, Nay. Masaya po ako sa naging desisyon ninyo. Ngayong alam na nila kung saan sila lalapit, hindi na po natin kailangang lasunin ng mga tao. Isang araw, nagawi sa kakahuyan si Cesar para mangahoy. Malapit lang doon ang kubo ni Leo at Teldi, kaya nagpasya siya na dalawin ang binata. Tao po! Leo! Mang Cesar, kumusta po? Medyo matagal-tagal din po tayong hindi nagkita. Magaling na po bang arthritis ninyo? Oo, hindi naman na sumusumpong. Nakatulong talaga yung mga dahon ng halamang binigay ng nanay mo. Salamat naman po kung ganun. Tuloy po kayo, Mang Cesar. Nagkwentuhan ang dalawa gaya ng kanilang nakasanayan sa tuwing nagkikita. Masayang ibinahagi ni Cesar ang kanyang karanasan noong kanyang kabataan, hanggang sa hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Nako, malapit na palang dumilim, Leo. Kailangan ko nang umuwi. Oo nga po. Medyo napasarap po ang kwentuhan natin. Si Aling Teldi ba, nasaan? Maya-maya po, uuwi na rin siguro yun. May kumuha po kasi sa kanya dun sa kabilang baryo. Alam niyo naman po yun. Hanggat kayang tumulong, tutulong. Alam mo, Leo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa angking husay ng nanay mo sa panggagamot. Abay, hindi na kailangan pang humanap ng mga taga-baryo ng isang mahusay na albularya sa kung saan, dahil nandito lang sa malapit ang nanay mo. O siya, ako'y magpapaalam na talaga. Sige po, Mang Cesar, mag-iingat po kayo. Nakakailang hakbang pa lamang si Cesar mula sa kubo ni Leo, narinig niya na ang pagsigaw ng humahangos na lalaki. Aling Teldi! Aling Teldi! Lakad takbo ang ginagawa noon habang pasan-pasan ang kanyang anak na babae. Kapitan Bruno, wala si Aling Teldi dito. Anong wala? Cesar, kailangan niyang tulungan ang anak ko. Ano bang nangyari dyan sa bata? Natuklaw ng ahas. Kailangan ko si Aling Teldi ngayon din. Kapitan, ang alam ko po sa ganyang kondisyon ay hindi po pinapainom ng tubig ang bata at saka bawal po siyang iakyat ng bahay. Yun na nga ang ginawa ko, Leo. Nasaan ba kasi ang nanay mo?
may pinuntahan pa po eh. Pauwi na rin po siguro yon. Anong lintik naman Paano kung may mangyari masama sa anak ko? Ay, Kapitan, maghintay na lang muna tayo. Huwag ka mag-alala, sasamahan muna kita. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, dumating na si Aling Teldi. Kita sa kanyang muka ang pagod dahil sa malayo-layong paglalakad. Teldi, mabuti naman at dumating ka na. Kailangan namin ng tulong mo. Oh, Cesar, anong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi kayo pumanik sa loob? Aling Teldi, tulungan mong anak ko. Natuklaw siya ng ahas. Ano? Naku, masama yan. Sandali lang at titingnan ko. Aling Teldi, gawa mo ng paraan para mailigtas ang anak ko. Tingnan nyo, nanghihila na siya. Sinipat na maigi ni Aling Teldi ang may sugat na bahagi sa binti ng bata. Walang ano-ano ay sinipsip niya ang bahaging yon at idinura ang dugong nasipsip. 7 beses na paulit-ulit niyang ginawa yun bago nilagyan ng langis ang nasugatang bahagi. Dumito na muna kayo, Kapitan. Kailangan kong mabantayan ang bata. Maayos na ba siya? Hindi ko pa masasabi, pero mukhang nakuha ko naman na ang kamandag. Nang masigurong pwede nang umalis, nagpaalam na sa kanila si Mang Cesar. Malalim na ang gabi. Nasa labas pa rin ng kubo sina Bruno at Teldi. Aling Teldi, nauuhaw na ang anak ko. Huwag mo muna siyang painumin ng tubig. Pero Aling Teldi, nauuhaw na siya. Akala ko ba'y nakuha niyo na ang kamandag sa katawan ng anak ko? Oo nga, pero kailangan muna natin makasigurong ligtas na siya. Makikita sa mga mata ng kapitan ang pagkairita. Subalit pinigilan na lamang niya ang sarili na makipag-argumento pa sa albularya. Mag-uumaga na nang pinauwi sila ni Aling Teldi. Nay, maayos na po ba yung bata? Tingin ko naman oo, anak. Wala po bang ibinigay si Kapitan Bruno? Wala eh. Hayaan mo na. Ang importante, nakatulong tayo. Kayo, Nay, ayos lang po bang pakiramdam ninyo? Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Matapos ang gabing yon, naging maayos naman ang kalagayan ng bata. Muli na namang napabalita sa baryo maging sa kabilang mga lunsod ang ginawang panggagamot ni Aling Teldi sa anak ng kapitan. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Kapitan Bruno sa kanya. Nag-abot pa yun ng pera na ikinatuwa naman ng mag-ina. Ang husay talaga ni Aling Teldi, no, pa? Biruin mo, natuklaw ng kobra yung bata, pero nakuha niya mailayo sa panganib ang buhay nun. Kaya nga anak, balak ko nga sanang humingi ng donasyon sa barangay para sa wheelchair na ibibigay ko kay Leo. Para naman kahit papano ay makapasyal-pasyal din siya dito sa atin. Nako, maganda po yung naisip niyo, Tay. Sigurado, matutuwa yung mag-ina. Matuling lumipas ang 1 buwan. At sa wakas, may wheelchair na para kay Leo. Masayang-masayang dinala yon ni Cesar sa kubo ng mag-ina. Maraming salamat po dito, Mang Cesar. Ang saya ko po. Hindi na ako mahihirapang gumapang-gapang dito sa sahig namin. Masaya akong masaya ka, Leo. Halika, ang mabuti pa, mamasyal tayo sa baryo. Sasamahan kita, aalalayan kita. Talaga po? Sige ba, ilang taon na rin akong nakakulong dito sa kubo namin eh. Sigurado po ba kayong ayos lang po? Yung pong arthritis ninyo? Ay nako, sigurado ko, Leo. Hindi naman ako sinusumpong ngayon kaya ayos lang kahit pa buong maghapon tayong gumala. Sagot kita. Naku, salamat po talaga ng marami, Mang Cesar. Napakasaya ko. Nay, aalis lang po kami ni Mang Cesar. Mamamasyal lang po. Cesar, ikaw nang bahala sa batang yan. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, ha? Walang problema, Teldi. Ako nang bahala kay Leo. Iuuwi ko din naman siya mamayang hapon. Oy siya, gumayak na kayo nang hindi kayo abutan ng init ng sikat ng araw sa daan. Nung araw ding yun, isinama ni Mang Cesar si Leo sa kanilang tahanan. Leo, magbibihis lang ako ha. Pupunta tayo mamaya kina Kapitan. Leo, masaya akong makita kang muli dito sa bahay. Oo nga 5 taon na rin akong hindi nakakatapak dito sa baryo ninyo.
Mabuti naman at hindi kayo nahirapan ni Papa. Medyo malayo pa naman yung bahay nyo at hindi gaanong maganda ang daan. Hindi naman ako nahirapan kanina. Nakasakay lang naman ako dito eh. Ewan ko lang sa papa mo. Siya ang tagatulak eh. Dalagang-dalaga ka na, April ah. Ikaw din dyan binatang-binata ka na. At alam mo, mas lalo kang gumanda. Nag-aaral ka pa ba? Nakatapos na ako ng pag-aaral, Leo. Kaya lang, ang sabi ni Papa, mag-relax lang daw muna ako ng 1 taon bago maghanap ng trabaho. Saan mo naman balak mag-apply ng trabaho? Sa Maynila sana, pero sa susunod na taon pa naman. Ikaw, wala ka bang balak tapusin ng high school? 3rd year high school tayo nung nadisgrasya ka, di ba? Oo, kung hindi nga lang sana nadaganan ng malaking bato tong binti ko, sana nakatapos na rin ako ng kolehiyo. Malas nga lang kasi nadurog yung mga buto ko kaya kinailangan putulin. Ay, huwag ka na malungkot dyan. Ang importante, okay ka, buhay ka. Masaya akong nakalabas ka na sa lungga mo. San daw ba ang lakad niyo ni Papa? Kinakapitan daw. Malamang kunan ka nun ng picture. Ha? Para saan naman? Para may pakita siya sa lokal na pamahalaan kung saan niya binigay yung wheelchair. Ganun ba? Kailangan ko pa ba mag-ayos? Wag na, pogi ka naman eh. Sus, nambola pa. April, may boyfriend ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Wala no, wala pang nagkakamaling manligaw. We, sa ganda mong yan, di mo ako maluloko, oy. Wala nga, kita mo to, ayaw maniwala. Talaga namang hindi ka panipaniwalang wala kang manliligaw eh. Kung may manliligaw man dyan sa dalaga ko, Leo, dadaan muna siya sa mga kamay ko. Aba, kailangang kilati si maigi para malaman ko kung tunay ba ang kanyang hangarin dito sa dalaga ko. Tama po yan. Makikita sa mga tinig ni Leo ang kanyang paghanga kay April. Pakiramdam niya nagtatambol ang kanyang puso. Noon pa man may crush na siya sa dalaga, pero nung naputol ang kanyang mga paa ay binaliwala na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya hindi na siya karapat-dapat dahil sa kanyang kalagayan. Pinagmasdang mabuti ni Leo si April mula ulo hanggang paa. Ngayon ay muli niyang naramdaman na umuusbong na namang muli ang pagmamahal niya para sa dalaga. Isang tikhim ni Cesar ang nagpatigil sa kanya. Punta na tayo sa barangay, Leo. Panigurado naghihintay na si Kapitan doon. Sinundan naman ng tingin ni April ang dalawang papaalis. Ang pogi-pogi pa rin niya. Minsan, inutusan ni Cesar si April na ihatid ang mga groceries na ayuda para sa mga PWD sa bahay ni Leo. Nakisuyo kasi ang kapitan sa kanya pero sumumpong na naman ang kanyang arthritis. Nasa malayo pa lamang si April na tanawan na siya ni Leo. Malapad ang ngiti ng binata na kumakaway pa sa kanya. Pagdating sa harap ng kubo nito ay inaya kaagad siya ni Aling Teldi na pumanhik. Magandang araw po. May pinapaabot po si Kapitan. Ay nako, maraming salamat sa paghatid ng mga ito, April. Magkwentuhan muna kayong dalawa dyan. Titingnan ko lang yung niluluto kong suman. Maraming napagkwentuhan sina April at Leo. Hanggang sa naluto na nga ang suman ni Aling Teldi at pinagsaluhan nila ang mga yon. May itinabi ako para sa papa mo, April, ha? Dalhin mo mga yon mamaya. Salamat po. Hindi ko po tatanggihan yan. Kinagabihan, pansin ni Teldi ang kasiglahan ng kanyang anak. Leo, anak, mukhang masaya ka ngayon, ha? Dahil ba yan kay April? Alam niyo naman pong matagal na akong may crush sa kanya. Alam niyo, Nay, akala ko naglaho na yung pagtingin ko pero nung nakita ko siya, naku, bumalik po kaagad. Naramdaman ko na naman ang parang mga nagliliparang paru-paro sa dibdib ko. Ikaw naman kasi, simula nung nawalan ka ng paa, hindi ka na nakihalubilo sa iba. Ikinulong mo na sarili mo dito sa loob ng ating kubo. Nay, kung
liligawan ko kaya si April, tatanggapin niya kaya ako? Anak, hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Paano kung umayaw siya dahil dito sa kapansanan ko? Ay, wala na tayo magagawa doon. Ang importante na ipahayag mo ang pagmamahal mo sa kanya, anak. Tanggapin mo lang ng buo ang magiging desisyon niya. Parte na yan ng pagkatao natin. Minsan, nakukuha natin yung mga gusto natin. Minsan naman, nasasaktan tayo dahil sa ating pagkabigo. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na tayo. Kung totoong mahal mo ang isang tao, magiging bukas ang loob mo sa magiging desisyon niya. Oo, masakit pero wala nang makapagbibigay ng saya sa atin kundi ang makita nating masaya ang mga taong pinili nating mahalin, kahit na hindi tayo ang kanilang pinili. Kaya po ba, basta nyo na lang tinanggap ang pangiiwan ni tatay sa atin? Oo, anak. Mas pinili kong pakawalan siya kasi alam kong magiging mas masaya siya sa iba. Ay, teka nga. Ba't napunta sa tatay mong usapan natin? Si April ang pinag-uusapan natin, hindi ba? Ang punto ko lang naman, ano man ang maging sagot niya sa iyo, ayos lamang yon. Ang importante, malaman niya kung ano ang nilalaman ng puso mo. Samantala, isang balita ang nagpagulat sa lahat. Ang kapitan kasi ng kanilang barangay ay inatake sa puso, kaya't ang humalili sa pwesto nito ay ang unang kagawad na si Berto. Noong una, maayos naman ang pakikitungo niya sa mga nasasakupan, ngunit hindi nagtagal, naging abusado ang lalaki. Mataas ang tingin niya sa sarili at ang mga ayudang para sana sa mga nasasakupan ay hindi niya ibinibigay. Kasama na roon ang para kina Leo na buwan-buwan sanang natatanggap ng binata. Kahit hindi nagugustuhan ng ibang mga taga-baryo ang kanyang inaasal, wala silang magawa upang mapaalis yun sa pwesto dahil bukod sa malayo pa ang eleksyon ay sipsip yun sa mayor ng lungsod. Nasa baryo si Teldi isang hapon. Naghatid siya ng mga walis tingting na ginawa nila ni Leo. Nagulat pa siya sa pagtawag ni Berto sa kanya. Aling Teldi, punta mo nga yung anak ko. Inaapoy na lagnat eh. Nang tingnan ni Aling Teldi ang bata ay nanghihina na yun at kinukumbulsyon pa. Kagawad. Kapitan na, Aling Teldi. Ay, pasensya na, Kapitan. Sa tingin ko, kailangan mo na siyang dalhin sa ospital. Mas makabubuting matingnan siya ng doktor. Bakit? Akala ko ba'y mahusay ka? Hindi mo ba magagamot ang anak ko? O baka naman sinasabi mo lang yan para tapalan ko ng sanapi ang bunganga mo. Pagalingin mo ang anak ko ngayon din. Kahit nag-init ang tainga ni Aling Teldi dahil sa sinabi ni Berto na akala mo kung sino kung umasta, ay pinigilan niya pa rin ang sarili na pagtaasan yun ng boses. Oo nga't may kaalaman ako sa mga halamang gamot, Kapitan Berto. Pero mas maganda kung dadalhin mo siya sa totoong doktor. May mga kaalaman sila na hindi saklaw ng aking kakayahan. Kaya nga ako lumapit sa iyo eh. Dahil alam ko makakaya mo siyang lunasan. Ano pang hinihintay mo? Kilos na! Nilapatan ng mga dahon ng halaman ni Aling Teldi ang bata, at kung ano pang nalalaman niya para maibsan ang pagtaas ng init ng katawan nito. Ginawa ko na makakaya ko, Kapitan. Pwede na ba akong umuwi? Naghihintay din sa akin si Leo. Nakatulog naman na ang anak mo. Tumango na lamang si Kapitan na nooy abala sa pag-inom ng alak kasama ang ilang mga kalalakihan. Sa pag-uwi sa kanilang tahanan, naikwento ni Aling Teldi sa anak ang mga nangyari. Mas pinili niya pa talagang maglasing kaysa dalhin sa doktor ang anak niya. Nga pala, Nay, malala na ba yung lagay ng bata? Mahina masyado yung bata, Leo. Nangingitim na nga yung paligid ng kanyang mga mata eh. Sabi ng mga kapitbahay nila, halos 1 linggo nang lagnat niya. Tapos si Kapitan ay mukhang laging abala sa inuman. Kawawa naman pala.
Bakit ba kasi kinuha niya pa yung bata sa poder ng nanay nun? Hindi naman pala niya maaalagaan ng mabuti. Kung ano man ang dahilan niya, siya lamang ang tanging nakakaalam nun, anak. Kinagabihan, mahimbing nang natutulog sina Teldi at Leo nang biglang nabulahaw ng mga sigaw ng lasing na si Kapitan Berto. Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Pinatay mo! Pagbabayaran niyo to! Hoy! Lumabas kayo dyan! Teldi! Pinatay mo ang anak ko! Dahil doon, napabalikwas ng bangon ang mag-ina at dali-daling dumungaw sa bintana si Aling Teldi. Ano ka mo, Berto? Bingi ka ba, ha? Ang sabi ko, pinatay mo ang anak ko! Sandali, hindi kita maintindihan. Di ba sabi mo, nasa maayos na siyang kalagayan? Tignan mo yung anak ko ngayon! Nangingitim na! Isa na siyang malamig na bangkay ng dahil sa panloloko mo! Anong panloloko? Hindi kita niloloko, Berto! Ha! Walang hiya ka! Ang sabi mo, mapapagaling mo ang anak ko! Lintik kang babae ka! Ha! Hindi ko sinabi mapapagaling ko siya. Ginawa ko na ang lahat ng alam ko pero sadyang mahina ng anak mo, Kapitan. Kapitan Berto, kung namatay man ang anak nyo, hindi po yun kasalanan ni nanay. Anong hindi? Kasalanan niya! Dahil kung inayos lang sana niyang paggamot sa anak ko, humihinga pa sana yun ngayon. Kapitan, ilang ulit kong sinabi na kailangan mo na siyang dalhin sa doktor. Ikaw lang ang nagpumilit na ako makakapagpagaling sa kanya. Magbabayad ka! Papatayin din kita! Iwinasiwas ni Kapitan Berto ang hawak niyang itak at kaagad na sumugod para pagtatagain ang dingding ng kubo. Lumabas kayong dalawa ng anak mo, Telly! Papatayin ko kayo! Tarantang-taranta naman ang mag-ina sa loob ng kanilang tahanan. Nay, galit na galit po siya. Anumang oras ay mapapasok niya na tayo. Iligtas niyo na po ang sarili niyo. Hindi. Lalabanan natin siya, anak. Hindi kita iiwan dito. Patuloy pa rin sa pag-aamok si Berto sa labas hanggang sa nakaakyat na siya at nasira na ang pintuan. Nakangisi pa yon habang itinataas ang hawak niyang itak. Papatayin kita gaya ng ginawa mo sa anak ko! Ay, hindi! Siguro maiging itong inutil mong anak ang tapusin ko para madama mo ang sakit ng mawala ng isang anak! Kapitan, umalis na po kayo. Wala kaming kasalanan sa inyo. Baka nakakalimutan yung nasa loob kayo ng pamamahay namin. Trespassing po ang ginagawa ninyo. Huwag niyong hintayin na may mangyari pa sa inyo. Aba, matapang ka palang inutil ka, ha? Anong magagawa ng isang kagaya mo? Gugulong? Gagapang? Nakatayo lamang si Aling Teldi sa tabi ni Leo. Marahan niyang kinuha ang nasa tabi ng anak. Isa yung debombang baril na ginagamit ng binata sa panghuhuli ng mga ibon. Sige, lumapit ka. Oras na kalabitin ko tong gatilyo. Sinisiguro ko na paglalamayan ka sa inyo. Lapit! Kaya ko manirahan sa loob ng bilangguan. Oras na lumagpas ka sa pintuang yan, Kapitan. Biglang nag-iba ang kulay ng muka ni Berto. Napaatras siya ng bahagya nang makitang nakatuon sa kanya ang mahabang debombang baril na hawak-hawak ni Aling Teldi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay na may hawak na itak, kasabay ng makailang beses na paglunok ng kanyang laway. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Hindi pa tayo tapos. Umalis na lamang ang kapitan nang walang lingon-lingon sa likod. Akala ko pa naman matapang siya. Wala rin naman palang bayag. Nay, lagi na tayo mag-iingat. Hindi ko po gusto ang pagbabanta ni Kapitan. Oo, anak. Naging usap-usapan sa kanilang barangay ang pagkamatay ng anak ng kanilang kapitan. Ang iba ay nagsabing karma niya na yon sa pagiging abusado sa pwesto. Ngunit may mga tao pa ring naniniwala sa kanya na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak ay ang katangahan ni Aling Teldi. Sinisi ng mga yon ang ginang.
Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo magpapagamot sa manlolokong babaeng yon kung ayaw niyo mapahamak. Naniniwala akong inalay niya sa dyablo ang kaluluwa ng anak ko bilang kabayaran sa kanyang kaalaman sa panggagamot. Dahil ang sinasamba niya ay demonyo at hindi ang ating Panginoon. Ang mga akusasyong yon ng kapitan ay pinaniniwalaan ng mga taong sumusuporta sa kanya at ikinalat pa sa karatig barangay. Kayo po ba, Papa? Naniniwala po ba kayo sa mga ipinagkakalat nila tungkol kay Aling Teldi? Siyempre hindi anak. Alam ko namang gawa-gawa lang yon ng kapitan. Alam mo naman ang ugali nun. Hindi niya matatapatan o mahihigitan ang kabutihan ng dati nating kapitan. Kaya nga po kawawa naman po si Aling Teldi. Siguradong mababawasan ng magpapagamot sa kanya dahil sa mga maling kwentong kinakalat nila. Papa, pwede po ba akong dumalaw sa kanila bukas? Kakumustahin ko lang po si Aling Teldi. Si Teldi ba talaga o yung binata niya? Si Papa naman Akala mo ba hindi ko nahalata na parang kumikislap yung mga mata mo kapag nakikita mo si Leo? Halata pala, Pa. Siyempre naman, Papa mo ko. Alam na alam ko kung anong mga nagbabago sa'yo. Sa pagbisita ni April sa mag-ina. Salamat naman at napadalaw ka, April. Akala ko kasi pati ikaw ay napaniwala na ng mga kasinungalingan ni Berto. Nako, hindi niya po ako tagahanga kaya malabo pong ma-brainwash niya ako. Kumusta naman po kayo? Eto, hindi na muna nagagawi sa baryo. Baka kasi mag-cruise pa ang landas namin ng kapitan. Ayoko rin kasing makarinig ng mga panghuhusga mula sa mga taong minsan ko nang natulungan. Ano po bang nangyari sa anak niya, Aling Teldi? Bakit po kayong sinisisi niya? Ikinwento ng ginang sa dalaga kung ano ang tunay na pangyayari, pati na ang pag-aamok ng bagong kapitan. Napakasama talaga. Sa inyo pa isinisi mga pagkukulang niya. Kaya nga hanggat maaari hindi ko na muna pinapalabas si nanay dito. Baka kasi totohanin pa ni Berto ang mga banta niya kay nanay. Huwag kayong mag-alala, nandito naman ako. Ako nang bahala kung ano man ang kailangan niyong bilhin sa sentro. Maraming salamat, April Nung mga sumunod na linggo, lagi nang nagtutungo si April sa kubo ng mag-ina. Nagdadala siya ng kung ano-ano na mapapakinabangan nila. Hanggang sa nagtapat ng pag-ibig si Leo sa kanya na hindi naman niya tinanggihan. Pag-uwi sa bahay, masaya niya yung ibinalita kay Mang Cesar. April anak, kaibigan natin sila Leo. Alam kong mabuti siyang tao at alam kong ligtas ka sa mga kamay niya. Pero anak, hindi siya nababagay sa'yo. Pa? Ano pong ibig niyong sabihin? Papa mo ko, April. Bilang ama mo, karapatan kong pagsabihan ka. Layuan mo na si Leo hanggat hindi pa lubos na lumalalim ang relasyon ninyo. Pero, Papa, mahal ko si Leo. Mahal niya rin po ako. Akala ko ba okay lang sa inyo na maging kami? Iniisip ko lang ang magiging kinabukasan mo, anak. Oo, mabuting tao si Leo. Nagmamahalan ka mo kayo. Pero mapapakain ka ba ng pagmamahal niya? Kita mo namang may kapansanan siya. Hindi niya nga kayang buhayin ang kanyang ina, ikaw pa kaya? Kung kami man ang para sa isa't isa, magtutulungan naman kami, Pa. Aalalayan ko po siya. Sinasabi mo lang yan dahil akala mo madali lang. Pero, Pa... Huwag nang matigas ang ulo, April. Simula bukas, hindi ka na makikipagkita sa kanya. Oras na sumuway ka, makikita mo. Yun ang unang beses na pinagtaasan ng boses si April ng kanyang Papa Cesar at labis niyang dinibdib yun. Buong magdamag na umiyak ang dalaga. Hindi na rin siya lumabas sa kanyang kwarto, ni kumain ay hindi niya na rin ginawa. Pinadama niya sa ama ang kanyang labis na pagtatampo. April, anak, kanina ka pa hindi lumalabas dyan para kumain. Hindi ka na nag-agahan, tinanggihan mo na rin ang tanghalian. Pati ba naman hapunan ay aayawan mo pa rin? Hindi po ako gutom, Pa. Buksan mo nga itong pinto, mag-usap tayo.
Saka niyo na lang ako kausapin pa. Matutulog na lang po muna ako. Walang nagawa si Cesar kundi ang unawain ang kanyang anak. O sige, kung yan ang gusto mo. Pero kapag nagutom ka, may pagkain sa kusina, ha? Ilang araw na naghihintay si Leo kay April, ngunit hindi bumibisita sa kanya ang kanyang nobya. Nay, bakit kaya hindi dumadalaw si April? Baka may inaasikaso lamang, anak. Magtutungo ako sa baryo mamaya. Marami-rami na kasi ang mga naipon nating walis tingting. Kailangan ko nang i-deliver doon sa komprador. Pero, Nay, baka kung anong gawin sa inyo ni Kapitan. Hindi naman siguro niya ako sasaktan sa harap ng maraming tao, anak. Sa pagtungo ni Aling Teldi sa baryo, nakasalubong niya nga si Berto. Aling Teldi, maaari ba tayong mag-usap? Tungkol saan, Kapitan? Hihingi lang ako ng tawad sa nagawa ko sa inyo. Pasensya na, nakainom kasi ako noon. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng mga ginawa at sinabi ko, Aling Teldi. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko ang mga yon. Marahil ay sa galit ko sa sarili ko, kaya ikaw ang sinisi ko. Sana'y mapatawad mo ko, Aling Teldi. Hindi maganda ang ginawa mo, Kapitan. Pero sana'y hindi na yun maulit pa. Pangako, hindi na. Pinapatawad mo na ba ako? Diyos nga ay nakakapagpatawad, Kapitan. Ako pa kaya? Maraming salamat, Aling Teldi. Pakisabi na rin po kay Leo na sobrang nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa inyo. Babawi po ako sa paraang makakatulong sa inyo. Pangako yan. Sa mga sinabi ng Kapitan, naging magaan ang pakiramdam ni Aling Teldi. Tila nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Samantala, naisip ni April na dalawin sa bahay ang kanyang nobyo. Alam niya na magagalit ang kanyang Papa Cesar, ngunit sobrang namimiss niya na ang binata. Hinintay lang niyang makaalis ang ama bago siya nagmadaling tumakas patungo sa tahanan ni Leo. Nang makausap ang binata, sinabi niya kaagad dito ang dahilan ng hindi niya pagpapakita. Nang araw na yon, abala si Teldi sa pag-aasikaso ng kanilang mga pananim na gulay, kaya hindi niya na narinig pa ang inilahad ng dalaga. Hinayaan niyang makapagsolo ang dalawa at makapag-usap. Nagulat na lamang siya sa biglang pagdating ng galit na si Cesar. April! April! Nagulat pa ang dalawa na naglalambingan nang marinig ang galit na boses ng ama ng dalaga. Papa, akala ko nasa bukid kayo. Ikaw pa ngayon na may ganang magtanong? Di ba sinabi ko naman sa'yong huwag kang umalis ng bahay? Napakaswail mo talaga. Umuwi ka na, ngayon din. Mang Cesar, wala po kaming ginagawang masama. Leo, labas ka na dito, kaya huwag kang makikialam. Nagmamahalan po kami ni April. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Oy, Leo, sinabi ko na huwag kang makialam eh. Ano bang kasalanan ni April, Cesar? Bakit mo naman ginaganyan ang anak mo? Teldi, nakikiusap ako sa'yo. Pagsabihan mo yung anak mo. Pa, uuwi na po ako. Huwag kayo mag-iskandalo dito. Dapat lang. At huwag ka nang babalik dito. Naintindihan mo? Isaksak mo yan sa kokote mo, April. At ikaw naman, Leo, ilugar mo ang sarili mo. Kinaladkad ni Mang Cesar ang kanyang anak. Galit na galit siya habang umiiyak naman si April. Ano ba nangyari, anak? Hindi sang-ayon si Mang Cesar sa relasyon namin ni April, Nay. Dahil sa kapansanan ko, isa lang akong hamak na dukha, inutil pa. Kinalulungkot kong marinig yan, anak. Tama naman po si Mang Cesar, Nay. Walang kinabukasan sa akin si April dahil ganito lang ako. Isang dukhang inutil. Umagos ang luha ni Aling Teldi dahil sa kanyang mga narinig. Buong akala niya, magiging masaya na si Leo ngayon na nobya niya na si April.
Pero nagkakamali pala siya dahil ang inaakala niyang suporta mula sa ama nito ay hindi nila nakuha. Hayaan mo, anak. Baka magbago pa ang isip ni Cesar. Baka nabigla lang siya nung malaman niyang kayo na ng kanyang anak. Sana nga po, Nay. Sana nga. Samantala, Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Pa, namimiss ko na po si Leo kaya ako nagpunta doon. Ibig bang sabihin yan, mas nakikinig ka dyan sa lintik na pagmamahal na yan kaysa sa akin? April naman, bilang ama mo tungkulin ko na protektahan ka. Protektahan? Kanino pa? Kay Leo? Bakit? Gaano ba siya kasama para sa akin? Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi siyang lalaking nararapat sa iyo, anak? Pinagbabawalan kitang makita siya para hindi na lumalim ang relasyon nyo. Mahirap bang intindihin yun? Papa, mahirap din po bang intindihin na siya ang lalaking minamahal ko? Nagiging matigas ng ulo mo. Sinusuway mo na ako dahil sa lalaking yon. biglang napahawak si Cesar sa kanyang dibdib habang nahihirapan sa kanyang paghinga. Papa, ayos lang po ba kayo? Pa! Ikuha mo ko ng tubig, anak. Naninikip ang dibdib ko. Kaagad namang tumalima ang dalaga. Kumuha ng isang basong tubig at ipinainom sa kanyang ama. Papa, ayos na po ba kayo? Sa susunod, huwag mo akong gagalitin, anak. Baka hindi na ako makabalik sa paghinga. Kailangan ko na munang magpahinga. Nang makatalikod kay Cesar, naisipan ni April na sundin na lamang ang gusto nito. Mahal na mahal niya ang kanyang Papa Cesar at ayaw niyang may mangyaring masama rito dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Isang araw, napadaan si Teldi sa bahay ni na Cesar at April. Galing siya sa barangay hall dahil may ibinigay si Kapitan sa kanya, mga groceries para kay Leo mula sa DSWD. Nakita niya na lumabas si Cesar mula sa bahay nito. Nagkasalubong ang dalawa. Nagdadalawang isip pa siya na batiin ang lalaki. Magandang araw, Teldi. Magandang araw din naman sa iyo, Cesar. Ang totoo'y inaabangan talaga kita. May ipapabigay lang sana si April kay Leo. Ano naman yun? Eto, sulat ang laman ng sobreng yan. Mabuti naman at muli na kayong nakakatanggap ng ayuda. Oo nga salamat kay Kapitan. O siya, lalakad na ako, Cesar. Hayaan mo, makakarating itong sulat sa anak ko. Mauna na ako sa iyo. Tango na lamang ang isinagot sa kanya ni Mang Cesar. Napalingon pa si Aling Teldi sa bahay ng lalaki. Nakita niya sa isang bintana si April na nagpapahid ng kanyang luha. Sa pagpasok ni Mang Cesar sa bahay, dumiretso kaagad siya sa kanyang silid. Siyang nag-utos kay April na makipaghiwalay kay Leo sa pamamagitan ng sulat na yun. Kung patuloy pa rin makikipagkita si April kay Leo, ay nako, hindi ko na alam kung ano magagawa ko. Samantala, pagkabasa ni Leo ng sulat ay napaiyak ang lalaki. Anong sabi, anak? Nakikipaghiwalay na po sa akin si April, Nay. Ang sabi niya, naliwanagan na daw po siya. Awa lang palang nararamdaman niya para sa akin. Pero naniniwala akong si Mang Cesar ang dahilan kung bakit ganito ang laman ng sulat na to, Nay. Kailangan ko makausap si April. Nay, maaari mo ba akong samahan? Napatingin na lamang si Aling Teldi sa kanyang anak. Determinado ang anyo nito. Kailan mo siya gusto makausap? Samantala, nagkataon naman na wala si Cesar nung araw na puntahan ni Leo si April, kasama ang kanyang ina. Iniwan sila ng ginang sandali para makapag-usap ng masinsinan. Leo, bakit ka pa pumunta dito? April, hindi ako naniniwala sa kung anumang sinabi mo sa sulat. Alam kong mahal mo ko,
Leo, kung ano nakalagay doon, yun ang totoo. Pakiusap, sabihin mo sa akin, mahal mo ko, hindi ba? Mahal mo ko. Umalis ka na, Leo. Ano mga oras darating na si Papa? Ayoko magalit na naman siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Hindi kita mahal, Leo. Yun ang totoo. Akala ko pagmamahal yun, pero malinaw na ngayon sa akin ang lahat. Naawa lang ako sa'yo kasi ganyan ang kalagayan mo. Ayokong umasa ka sa pag-ibig na hindi naman totoo. Hindi ako kumbinsido. Alam ko nagsisinungaling ka lang, April. Nararamdaman ko, mahal mo rin ako. Kung ano man yung dahilan mo para sabihin sa akin ang mga yan, wala na akong pakialam. Hihintayin pa rin kita sa bahay. Alam kong mahal mo ako. Sigurado ako dun. Umalis ka na, Leo. Wala ka nang aasahan sa akin. Nang masabi yun sa binata, tumalikod na si April. Naririnig niya ang paghikbi ni Leo. At nang umalis ang binata, saka pa lamang siya humagulhol ng husto. Oh, Leo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Laylay ang balikat ni Leo habang nagpapahid ng luha. Tahimik lamang si Aling Teldi na nagtutulak sa wheelchair ng kanyang anak. Hindi nila namalayan, nakatanaw pala si Cesar sa kanila mula sa di kalayuan at nakakuyom ang mga kamao. Kinagabihan, mahinang pumapatak ang ulan na sinasabayan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Nag-iisa lamang si Leo sa kanilang kubo dahil may nagpagamot sa nanay niya na taga-baryo. Nakatulala at iniisip ang mga sinabi ni April sa kanya noong umaga. Ngunit bigla na lang may lumagabog sa kanilang pintuan. Pagtingin niya roon, nakita niya ang isang lalaking may dalang mahabang kutsilyo. Kapansin-pansin ang talas at talim noon. Ha? Ano pong gagawin niyo sa akin? Walang emosyon ang muka ng lalaki. Lumapit yun sa kanya at paulit-ulit siyang pinagsasaksak. Tulong! Tulungan niyo po ako! Nay! Nalugmok si Leo sa sahig. Kahit nahihirapan, gumapang siya para makawala sa taong bigla na lamang sumugod sa kanya. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng paa nito. Tumapak yun sa kanyang likuran. Buong lakas na idiniin nito ang sapatos sa kanyang likod. Bumulwak ang masaganang dugo sa kanyang bibig nang marahas na ibinaon ng lalaki ang kutsilyong hawak nito sa kanyang likod. Ibig pang sumigaw ni Leo para humingi ng tulong, subalit wala na siyang lakas para ibuka ang kanyang bibig, hanggang sa unti-unti na siyang nilamon ng kadiliman. Nang masiguro ng lalaki na patay na ang binata, marahas niyang hinablot ang kutsilyong nakatarak dito at dinilaan. Lumabas siya at sinara ang pinto ng kubo. Pasipul-sipul pang naglakad papalayo. Pero meron siyang napansin. Lumapit siya sa mayayabong na halamang nasa bakuran at doon ay nakita niya ang isang babaeng nanginginig na umiiyak. Nang makilala niya kung sino yon, bigla niyang hinablot ang buhok ng babae. Samantala, hindi mapakali si April, kaya ng gabing yon, nagpasya siyang puntahan si Leo para sabihin dito ang totoo. Mahal niya ang lalaki at handa niya nang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa kanyang ama. Alam niya na hindi yon magiging madali, pero umaasa siya na balang araw ay maiintindihan din siya ni Cesar. Sa pagmamadali ay basta-basta na lang niyang kinuha ang jacket ng kanyang ama at isinuot yon. Binaybay niya ang daan patungo kina Leo.
Hindi niya alintana ang mahinang pag-ulan at ang maputik na daan. Nung mga sandaling yon, isa lang ang nais niyang gawin. Yun ay ang yakapin ng binata at humingi ng tawad. Akmang tatawagin na sana niya si Leo nang may makitang isang bulto ng tao na nakatayo sa harapan ng pintuan. Nang maaninag niyang sinira nito ang pinto, ay mabilis siyang nagkubli sa mayayabong na halaman para magmasid. Kinakabahan pero wala siyang magawa para sumaklolo. Narinig niya ang paghingi ng tulong ni Leo, ang mga pagdaing nito. Pilit niyang tinakpan ang bibig para hindi makagawa ng anumang ingay. Namamalisbis ang mga luha niya sa kanyang mga mata habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi man niya nakikita, ngunit ramdam niya ang sakit at pait na sinasapit ng binata na kanyang pinakamamahal. Hindi niya na namalayan na ang mayabong na halaman na kanyang pinagkukublihan ay gumagalaw na pala ng dahil sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin nung mga sandaling yun. Akmang tatayo na sana siya nang biglang may humablot sa kanyang buhok. Dahil doon, nagpumiglas ang dalaga. Bitawan mo ako! Ano nakita mo, ha? Wala ako nakita. Pero narinig ko ang lahat, Kapitan. Gusto mo bang isunod kita sa kanya, ha? Pakiusap, wag. Maawa po kayo, wag po. Huwag niyo po akong sasaktan. Nakikiusap po ako. Kung gusto mo pang mabuhay, itiko mo yung bibig mo. Ano ginagawa mo dito? Balak ko po sanang makipag-usap kay Leo. Tama nga ang sabi nila. May relasyon kayo ng inutil na yon. Kapitan, maawa po kayo. Pakawalan niyo po ako. Pangako wala akong pagsasabihan. Talagang wala kang pagsasabihan dahil oras na gawin mo yan. Si Cesar ang susunod ko. Naintindihan mo? Opo. Itinutok ni Berto ang kutsilyo sa leeg ng dalaga. Nararamdaman naman ni April ang pagpatak ng dugo sa kanyang balat. Mas lalo siyang nangilabot at nanginig, dala ng sobrang takot. Tandaan mo, buhay ng ama mo magiging kapalit kapag nagsalita ka. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Napatango na lamang ang dalaga at nanginginig dahil takot na takot siya sa kanilang kapitan. Ano pang ginagawa mo? Umuwi ka na sa inyo. Uwi! Marahas niyang binitawan ang buhok ng dalaga. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa noon nang magsalita siyang muli. Hubarin mo yung jacket mo. Ilaglag mo dyan sa lupa. Pagbilang ko ng 3, kumaripas ka ng takbo. Baka magbago pang isip ko. 1, 2. Dali-dali namang hinubad ni April ang suot niyang jacket at ibinabayon sa lupa. Kasabay ng pagbilang ng 3 ni Bruno ay kumaripas na siya ng takbo. May pakinabang din naman yung babaeng yon. Pasensyahan na lang tayo kung ikaw ang paghihinalaan pumatay sa inutil na anak ni Teldi. Sa wakas, nakaganti na rin ako sa iyo, Aling Teldi. Hinayaan mo mamatay ang anak ko. Ngayong napatay ko ng anak mo, amanos na tayo. Kinabukasan, sa pag-uwi ni Teldi sa kanilang bahay, agad niyang napansin ang bakas ng dugo sa kanilang bakuran. Pinulot pa niya ang jacket na muntik niya nang maapakan. Bigla siyang kinabahan nang kanyayong masilayan. Kaninong jacket to? Nang napadako ang tingin niya sa kanilang pintuan, nakita niyang nakasara yun, ngunit kaagad din niyang napansin ang malaking sira. Diyos ko, Leo, anak! Nagmadali siyang pumanhik at sa pagbukas niya ng nasirang pintuan, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na anyo ng binata, naliligo sa sariling dugo, tadtad ng sugat ang buong katawan at nilalangaw na. Diyos ko, anak ko, Leo, anak! Anong nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito, anak ko? Leo! Leo! Halos ilang oras din nagtagal ang pagpalahaw ni Aling Teldi. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang sakit
at pighati. Magbabayad ang gumawa nito sa iyo, anak. Nang maalala ang jacket, mariin niya yung hinawakan. Nanginginig pa ang kanyang kamay at nanggagalaiti sa galit. Naisip niyang ang jacket na yon ang magiging susi para malaman niya kung sino ang pumatay kay Leo. Malalagot ang sino mang nagmamayari nito. Ipapalasap ko sa kanya ang impyerno. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang ginang, kaagad niyang inayos ang pagkasira ng pintuan. Mabilis ang mga kilos niyang naghalungkat sa kanyang lumang aparador at kinuha ang napakaraming itim na tela na inilukob niya sa kabuuan ng loob ng kubo. Nang masigurong nababalot na ng dilim ang paligid, kumuha siya ng mga kandila at itinirik yon paikot sa bangkay ng kanyang anak. Mula sa kanyang lumang baul, inilabas niya ang isang libro na kulay itim. Makapal yun na makikitaan ng maraming pahina. Pinagpag niya pa yun dahil sa alikabok na halatang matagal na hindi nahahawakan. Sa pagbalik niya sa tabi ng bangkay, binuklat niya ang libro. Hinanap ang pahinang kanyang nais na makita. Napapahid pa siya ng pawis nang simulang bigkasin ang mga nakasulat sa pahinang yon. Sa patuloy na pagbigkas ni Aling Teldi, biglang nagsigapangan ang mga alakdan, papalapit sa kanya. Kumuha siya ng isang nakasinding kandila na nakatirik sa tabi ng bangkay at ipinatak sa jacket. Ilang saglit pa, palakas na ng palakas ang kanyang tinig habang umuusal ng mga kataga na hindi maintindihan. Gumapang ang mga alakdan sa jacket. Doon sila nagtipon sa loob noon, hanggang sa umihip ang malakas na hangin palibot sa kanila. At kasabay ng pagtatapos ni Aling Teldi sa kanyang orasyon, siya ring pagkamatay ng mga kandila at biglang naglaho ang mga alakdan. Samantala, hindi maipaliwanag ni Mang Cesar ang biglang init na kanyang naramdaman sa loob ng katawan na tila tumutupok sa kanyang pagkatao. April, ikuha mo nga ako ng malamig na tubig. Parang nahihirapan na naman akong huminga. Pansin ni Cesar ang pagkagulat ng anak nang tawagin niya yun. Teka, may masakit ba sa'yo, anak? Mukhang matamlay ka. Wala naman po. Hindi kasi ako nakatulog kagabi ng maayos pa. Puyat lang po siguro to. Sigurado ka ba? Opo pa. Mataas na naman po siguro ang blood pressure nyo. Heto po ang tubig. Ewan ko ba, parang may naglalarong apoy sa loob ng katawan ko. Pa, ano pong nangyayari sa inyo? Pa, dadalhin ko po kayo sa ospital. Hihingi lang ako ng tulong kay Kapitan. Sandali lang po. Akmang lalabas na sana si April nang biglang humiyaw ang kanyang Papa Cesar. Napatili naman ang dalaga nang makita ang naglalabasang alakdan mula sa bibig ng kanyang ama. Nanginginig siya habang natatakpan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Diyos ko po! Papa! Ano nangyayari sa inyo, Pa? Hindi niya na namalayan kung saan pumunta ang mga buhay na alakdan. Ang tanging pinagtuunan niya ng pansin ay kung ano ang nangyayari kay Mang Cesar. Nang makalabas ang huling alakdan ay naiwang nakanganga ang matandang lalaki. Mapapansin ang biglang pag-itim ng balat nito. Papa! Ilang beses niyugyug ni April si Mang Cesar, ngunit hindi na yun gumalaw pa. Nanlumo siya nang ilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib noon. Papa! Papa, bakit mo ako iniwan, Pa? Papa ko!
Naging usap-usapan ang biglaang pagkamatay ni Mang Cesar. Ang sinabi ni April, palagay niya ay inatake sa puso ang kanyang ama. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga alakdan, baka pagtawanan lamang siya ng mga tao. Naisip din niya na baka namamalikmata lamang siya. Nang dumalaw sa burol si Kapitan Berto, nanginginig sa takot si April. Nakakuha ng pagkakataon ang kapitan para malapitan siya at makausap. Nakikiramay ako, April. Ngayong patay ng tatay mo, wala na akong alas sa'yo. Kapitan, nakikiusap ako. Kung ano man ang binabalak mo, maawa ka naman sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Sa katunayan ay naaawa talaga ako sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga, dala ng takot sa kapitan. Tahimik lang siyang umiiyak. Akala ng iba ay iyak lamang yon ng kalungkutan. Ang hindi nila alam, iyak yon ng takot sa kanilang kapitan. Nung mga araw na yon, para na siyang mababaliw. Mula nung gabing nasaksihan niya ang ginawa ni Berto ay hindi na siya nakakatulog pa. Lumalim na rin ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang sigaw ni Leo at paulit-ulit din niyang naaalala ang mga alakdan na lumabas sa bibig ng kanyang ama. Nang mailibing na si Mang Cesar, tila wala na sa sarili si April. May lumapit lang sa kanya ay nanginginig na siya ng husto. Hindi naman yun nakaligtas kay Dambo. April, nagiging magugulating ka na yata. Alam ko matatag ka, makakayanan mo rin ang lahat. Napakabuti ni Mang Cesar para kunin ka agad siya ng may kapal. Sa bagay, sadyang ganyan ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo mamamalagi dito sa mundo. Hindi na nakausap ng matino ni Dambo si April. Bigla na lang umiyak ang dalaga na mukhang takot na takot. Kawawa naman si April. Sobrang dinibdib niya ang pagkamatay ni Mang Cesar. Sa bawat araw na nagdaraan, palala ng palala ang kalagayan ng dalaga. Para na siyang praning. Hindi na rin siya nakikihalubilo sa iba. Laging nagkukulong sa kanilang bahay. Mukhang kailangan ko nang humingi ng tulong kay Aling Teldia. Baka kung ano pa mangyari kay April. Sa pagpunta ni Dambo sa kubo ni Aling Teldi, kaagad niyang napansin ang biglang pag-iba ng anyo nito. Ang dating maayos nitong postura at buhok ay hindi niya na nakikita pa. Naku, mukhang may sakit din si Aling Teldia. Huwag na lang kaya akong tumuloy. Dambo, anong ginagawa mo rito? Aling Teldi, pwede po ba akong magpatulong? Dambo, hindi na ako nang gagamot ngayon. Kailangan po talaga ni April ng tulong niyo, Aling Teldi. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ipinaliwanag ng binata sa ginang ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Buhat nung mamatay si Mang Cesar, parang nawala na rin po siya sa kanyang sarili. Patay na si Cesar? Opo, nung nakaraang linggo, inilibing na nga po siya eh. Hindi niyo po ba alam? Hindi pa kasi ako nag-agawi sa baryo. Anong ikinamatay niya? Inatake daw po sa puso, pero minsan po, napapaisip ako. Parang kakaiba po talaga nangyayari kay April eh. Bigla na lang nagugulat tapos pag tinatanong, iiyak na lang. Para po bang takot na takot? Napakunot ang noo ni Teldi sa mga sinabi ni Dambo. Sa ginagawa niyang ritual nung nakaraan ay siniguro niya na mamamatay kaagad ang taong pinatangan niya ng barang. Naisip niyang kailangan magtungo siya sa baryo upang makibalita kung sino man ang taong namatay ng araw ding yon, na may lumabas na mga alakdan sa bibig. Lihim na napatingin si Aling Teldi sa puno ng talisay. Doon niya inilibing ang bangkay ni Leo nang matapos ang kanyang pambabarang. Kung si Cesar man ang gumawa noon sa iyo, anak, naipaghiganti na kita. Napatay ko na siya.
Mahinahong kinausap ni Aling Teldi si April, pero naging mailap ang mata ng dalaga. Hindi rin yon mapakali at panay ang tingin sa labas. April, anak, ayos ka lang ba? Kumusta ka na? Aling Teldi. Ano ba ang totoo nangyari sa tatay mo? Ngayong wala na po si tatay, naisip kong ayos lang din na mamatay na ako. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang ikinamatay ng tatay mo? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung totoo ba ang mga nakita ko. Maraming naglalaro sa isip ko ng mga sandaling yun. Si Leo. Si Leo. Tapos may mga alakdan. Hindi ko alam kung bakit, pero kitang-kita ko. Galing po yun sa bibig ni Papa. Napakuyom ng kamao si Aling Teldi dahil sa kanyang mga narinig. Gusto niyang magwala, pero todo ang kanyang pagpipigil sa kanyang sarili. Ngayong araw, malinaw na si Cesar talaga ang tinamaan ng kanyang barang. Lubos na siyang naniwala na si Cesar nga ang pumatay sa kanyang anak na si Leo. Pero hindi po ako sigurado kasi si Leo. April, tapatin mo nga ako. Alam mo bang pinatay ng tatay mo ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa sinabi ng ginang. Para siyang nahimasmasan nang marinig yun mula kay Aling Teldi. Narinig ko po. Hindi mawala sa isip kong paulit-ulit na pagsigaw ni Leo. Pero wala po akong nagawa. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga na tila nagpayanig sa buo niyang pagkatao. Nanginginig sa galit na nagsalita si Aling Teldi. Walang hiya ka! Hindi mo ba lang pinigilan ng tatay mo sa paulit-ulit na pagtaga sa katawan ng anak ko? Ang kapal na mukha mo, April! Itinuring na kitang kapamilya. Pati ang ama mo, hindi na rin iba sa amin. Pero ito pa ang igaganti nyo. Mga wala kayong puso. Ang dapat sa inyo'y mamatay. Mamatay na paulit-ulit. Nagkakamali po kayo, Aling Teldi. Wala pong kasalanan si Papa. Si Kapitan Berto po. Anong sabi mo? Takot na takot po ako ng gabing yon. At ang takot na yon, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Pinagbantaan niya ako. Oras na magsumbong daw ako, papatayin niya si Papa. Wala akong nagawa, Aling Teldi. Pero kinabukasan, si Papa, namaalam na rin. At hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ng mga mata ko. Nababaliw na yata ako, Aling Teldi. Ayoko po yung ganitong pakiramdam. Isiniwalat ni April ang lahat sa ginang. Ikinwento niya kung bakit napadpad siya roon at ang bawat naganap. Wala siyang kinaligtaang detalye sa mga nangyari. Kanina yung jacket na naiwan sa bakuran namin. Kay Papa po yun. Sinuot ko lang. Hindi ko alam kung bakit pinahubad sa akin ni Kapitan. Siguro, ginamit niya. Hindi ko po alam. Nakaramdam ng pagsisisi si Aling Teldi dahil binarang niya kaagad ang nagmamay-ari ng jacket na naiwan sa kanila. Hindi man lang siya nag-isip, kaagad na siyang nanghusga. Nagsasabi ka ba ng totoo, April? Opo, pero natatakot po ako. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman. Ako ang bahala. Ako ang gagawa ng paraan. Nang makabalik sa kanyang kubo, muling nagsagawa ng ritual si Aling Teldi. Naglatag siya ng kanyang mga kakailanganin. Pahihirapan kita ng husto, Berto.
Makikita mo ang bagsik ko. Sa bawat pag-usal niya ng mga katagang nakalimbag sa mga pahina ng itim na libro, pinakadidiinan yon ng ginang, magkahalong gigil at galit. Samantala, nasa loob ng barangay hall si Berto nang makaramdam ng biglang paninigas ng kanyang mga paa. Bigla yung namanhid at hindi niya na maihakbang. Walang ano-ano, bigla na lamang siyang natumba. Nagkagulo naman ang kanyang mga kasamahan at kaagad siyang inalalayan. Dinala siya sa kanyang bahay para makapagpahinga. Isa sa kanyang mga kagawad ang nagmungkahi na tawagin si Aling Teldi, pero mariing tinutulan yon ng iba pa. Sige na, papuntahin niyo si Aling Teldi dito. Pero nawalan ka na ng tiwala dun sa ginang, di ba, Kapitan? Kinalimutan ko na yon. Sige na, humingi na kayo ng tulong sa kanya. Nagkaayos na kami. Siguradong hindi niya kayo tatanggihan. Sobrang masakit na ang mga paa ko. Sa bawat pagdaan ng mga minuto, mas lalong iniinda ni Berto ang kanyang mga paa. Kung kanina ay namamanhid lang yun, ngayon ay namamagana. Samantala, mabuti naman at dumating na kayo, Aling Teldi. Kailangan kong tulong ninyo. Itong mga paa ko, bigla-bigla na lamang namanas. Hindi kumibo ang ginang at nanatili lamang nakatingin sa nahihirapang si Berto. Wala ring emosyon ang kanyang muka. Ano kayang mabisang halamang gamutang maaaring ilapat natin dito? Heto, may dala kong mga dahon. Lalagyan ko lamang ito ng langis para malapatan na yung mga paa mo. Salamat, Aling Teldi. Medyo hirap na po kasi ako eh. Maaari po bang dito na kayo magpalipas ng gabi? Wala akong kasama. Baka kailanganin ko ng tulong. Sige na, ipahinga mo na yan. Doon na muna ako sa labas. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Nang mapag-isa na si Aling Teldi, naningkit ang kanyang mga mata, tanda ng matinding galit. Maghihirap ka, Bruno. Ipapalasap ko ang kamatayang nababagay sa'yo. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ang lalaki dahil sa biglaang pagsidhi ng kirot sa kanyang mga binti. Kung kanina ay namamanhid lamang yon hanggang namaga, ngayon pakiramdam niya tinutusok na ang kanyang magkabilang binti ng kung ano mula sa ilalim. Aling Teldi, tulong! Ano may paglilingkod ko, Berto? Ang mga binti ko. Bakit may nagsisila ba sa mga uod dito? Anong nangyayari sa mga binti ko? Masakit ba? Natural, masakit. Kulang pa ang sakit na yan. Maghintay ka lang. Ano? Mararanasan mo ngayon ang sakit na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo. Ngayong gabi, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak kong hayop ka. Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Akmang tatayo na sana ang lalaki, ngunit hindi niya na maigalaw ang kanyang mga paa. Ang mga binti niya ay lumobo na at naging kulay ube, habang ang mga uod ay patuloy na gumagapang at nagkalat na sa buo niyang katawan. Demonyo ka! Tama nga ako! Isa kang kampo ng demonyo na nagpapanggap na manggagamot! Demonyo? Hindi ba ikaw ang demonyong nagbabalat kayong mabait na kapitan sa baryong ito? Pinatay mo ang anak ko! Bakit mo siya pinatay? Nagtatanong ka pa, hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng anak? Ngayon, amanos na tayo. Magbabayad ka! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! May demonyo dito! Kahit ano pang gawin mong pagsigaw, hindi ka nila maririnig dahil nasa loob ka na ng sumpa ko. Ipinagkanulo ko na sa demonyo ang buhay mo at isasama kita sa impyerno. Bigla na lamang naramdaman ng lalaki na tila may sumasakal sa kanya. Padiin ng padiin na nagdudulot ng hirap sa kanyang paghinga.
Pilit siyang nagpupumiglas. Nararamdaman niya na ang mga uod na pinagpipiestahan ang kanyang kalamnan. Ilang sandali pa, bigla na lamang sumiklab ang sakit sa kanyang sikmura. Bigla yung lumobo. Ramdam niyang tila may pilit na kumakawala roon. Palakas ng palakas ang bilis ng paggalaw ng kung anumang nasa loob ng kanyang katawan, hanggang sa lumabas yon sa kanyang bibig. Isang dambuhalang pusit ang kumawala mula roon. Naghihingalo na si Berto, ngunit dilat ang kanyang mga mata, samantala si Aling Teldi nakatunghay lamang sa kanya. Nasaksihan niya ang malademonyong pagngiti nito hanggang sa tuluyan na siyang tinangay ng karimlan. Naipaghiganti na kita, Leo, anak. Malapit na rin tayong magkita. Sa kalaliman ng gabi, nilisan ni Aling Teldi ang tahanan ni Kapitan Berto. Hindi siya nag-iwan ng bakas sa kanyang pambabarang. Hahayaan na lamang niya ang mga tao na mag-imbestiga kung bakit namatay ang kanilang kapitan. Nagtungo siya sa bahay ni April at maingat niyang inilapag ang sulat sa tabi ng pintuan. Binaybay niya ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagpanhik niya sa loob ng kubo, pinatay niya ang ilaw sa mga nakasinding kandila at hinayaang kusang maningil ang itim na mahika sa kanya. Kinaumagahan, napansin ni April ang isang sulat sa tabi ng pintuan. Nakalagay roon ang kanyang pangalan, kaya binasa niya kung ano ang nakapaloob sa naturang sulat. April, anak, alam kong minahal mo ng totoo si Leo. Kung mabigyan man ako ng pagkakataon sa kabilang buhay, naway magiging masaya na kayong dalawa. Lubos kong pinagsisisihan ang nangyari sa iyong ama. Oo, April, totoo ang lahat ng iyong nakita. At ako ang may kagagawa noon sa pag-aakalang siya ang pumatay sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na ito, pinagbabayaran ko na ang pagkakamaling yon sa impyerno. Naway mapatawad mo ako, April. Patawarin din sana ako ng iyong amang si Cesar. Matapos basahin ang sulat, rumagasa ang luha mula sa mga mata ng dalaga. Samut-saring emosyon ang lumulukob sa kanya ng mga sandaling yon. Dahil sa paninikip ng dibdib, sumigaw na lamang siya ng malakas upang mailabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Yon! Napakasakit naman po ng pangyayari. Dahil dyan, meron na naman po tayong pampasayang shout-out. Simulan po natin kay Annalyn Pescasio, kay Carlota Gonzales, Mamiliana Nalugon. Hi po kay Amben, Ibong, Melin at kay Mama from Maribel Paralejas. Hi po kay Jessie Bing ng Kuwait, kay Johan from Saudi Arabia. Hi po kay Christine Rubite, kay Roxanne Diga, Ronalyn Rodriguez, kay Elian Amparado, Virgie Latore, Shauma TV, Dolce Amore from Hong Kong, Christine Victorino, Japi Portes, Jeneline Jacobe, Arlene Torquiza, Medelina, kay Resel Galope, shout out din po kay Jennifer Camacho, Annabel Villa, kay Noemi Garcia Pabunan, Laima Edsel Muhammad, Mercy Grace Sioting. Hello din po kay Kurt Mina, kay Eva Rodolfa Lopez, kay Jonah Flores, Chambi Champi at Tripong Apos ni Yana Marie Kubangbang. Hi kay Ann Anua, kay Bob Dylan Dingkong, kay Alina Casido, kay Rosalinda at Rolly Tulabing, Jessie Grace. Hi po kay Punzalan Rachel. Hi din po kay Rhea Monteras, Sydney Crosswind, Monica Nieves, Elsie Pasasadaba, Luella de la Peña, Marcos Balingasa, Emmanuel Christian Zorilla. Hi din po kay Angelina Ignacio, kay Susana Llobrera,
Cliven Dubalan, Catherine Domingo, Lynn Caunes, Alma Mihay, Janice Tamagos, Ray, Billy Ray, Jenny May Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Jessica Sobremonte, kay Cherry Mukbanger ASMR. Hello po kay Vicky Yabut from Asia Salim-Al, kay Roslyn Jimenez, Shiva Ledesma, Richard Rivera at OFW TikToker. Maraming salamat po sa walang tsawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.